So yun no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nagsalita na po ang ating Presidente Bongbong Marcos regarding po dito sa statement na grave threat ni Sara Duterte. At malinaw po dito sa pahayag ni PBBM na pananagutin niya po itong sinto-sinto at psychopath po nating PC Presidente. Okay, so wag na po natin patagalin, panoorin na po natin yung video at reactionan po natin itong statement nga po ni PBBM. So ito, maganda to. Sige, ito. Panoorin natin to ha. Okay. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan, patay tayo dyan. Papalagan na. Hindi sa pagiging pikon mga kababayan, hindi sa pagiging pikon ni Presidente Bongbong Marcos. Actually mga kababayan, karapatan ng presidente 'yan. Kasi alam naman po natin na may kakayahan po talaga itong mga Duterte na magpaganon ng tao. At mga ka-Streetwise, no, ito meron akong ipapaalala sa inyo. Kung naalala niyo po, no, mga year 2020 ata yun, no, merong isang teacher, isang public school teacher na nagbiro sa Twitter. At ang sabi ng isang public school teacher na yun na magbibigay daw po siya ng 50 million pesos, mapaganon lang po si Digong, si Duterte. Si Digong yung presidente noong panahon na yun. So anong ginawa dun sa teacher? Pinaluhod, hinuli, nagmakaawa. Hinuli po ng NBI. Ayun na, simpleng teacher lang yun na nagbiro. Pero si Sara Duterte, mga kababayan, ang mga Duterte po, may kakayahan po yan na magpaganon, magpatumba po ng tao. So, yari ka dito, Sara. Actually, dapat ginagawa na ng paraan dito ng mga congressman eh. Kasi impeachable offense po ito. Mga congressman, gising-gising naman dyan. Well, we will give the credit to the congressman dun po sa pag-imbestiga sa Quadcom, sa pag-imbestiga po sa confidential fund ni Sara Duterte. Pero saan din naman ba papunta yan? Kundi sa impeachment din. So, gawin nyo na yung dapat gawin. Di ba? Kasi itong grave threat ni Sara Duterte kay PBBM, impeachable offense na po ito. Di ba? Betrayal of public trust po ito. At saka culpable violation of the Constitution. Kasi nga po, isipin mo pinaglalaroan mo yung Constitution. Ikaw mismo, vice presidente, ang magpapagano sa presidente para maging presidente ka. So violation din po yan kasi pinaglalaroan mo yung Constitution. Continue nga natin, medyo nakaread away po tayo dun. Sige, continue. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, Correct. at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Di ba? Ngayong araw, mga kababayan, si Sara pumunta ng House. Kung kailan nagkakagulo na. Hindi naman tama si PBBM, hindi naman naabot dapat sa ganyang klaseng senaryo. Ngayon, yung drama-drama nyo na yan, kung sa simula pa lang, sinagot mo na Sara. Di ba sabi ko nga sa inyo mga streetwise, kahit anong delayed ang gawin ni Sara Duterte, a-attend din po talaga siya dyan. Di ba? At lalabas din po talaga ang katotohanan kahit anong klaseng delayed pa ang gawin ni Sara Duterte. So wag siyang umattend, pigilan niyo yung mga staff niya pumunta, matutuloy po yung hearing na yan sa House. Hindi niya mapipigilan ito sa ganyang klaseng ganyang klaseng mga plano ni Sara, mapipigilan niya yung investigasyon ng House. Malabo 'yun. Mahina po talaga kukote ni Sara. Kung sinagot mo na sana simula pa lang, hindi tapos na. Confidential fund, dito ko ginastos. Bla bla, etc. Kayo nang bahala. Ganun dapat. Spoil brat kasi. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot,
nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko, Mga kababayan, obvious na pikon na yung presidente. Tingnan nyo yung mukha ng presidente, pikon na. Hindi, obvious ang pikon na. Wala eh. Ngayon, yung plano ninyong destabilization, wala na. Pikon na yung presidente. Akala nyo kaya nyong patalsikin yan, presidente ng Pilipinas yan? Ang hirap sa inyo eh. na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon. Actually, totoo yun, no? Kasi lahat ng parte ng executive branch humaharap po sa hearing para manghingi ng budget. Si Sara lang po yung hindi. May point nga siya. Dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Okay, so ayan na. So malinaw ng mga kababayan, no? So actually kanina, no, meron din ako napanood na interview ni Sara Duterte na pinapalabas niya na siya daw po ay ginikipit. 'Di ba? Actually mga kababayan, kung meron man nagsimula ng away na to, kung babalikan po talaga natin kung saan ba nagsimula tong away na to, nagsimula po lahat ito mga kababayan nung merong plano or tangkang tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker at ipapalit si Gloria. Hindi nagsimula lahat 'yan eh. 'Di ba? So anong ginawa ni Anong ginawa ni Gloria noon? Gusto niyang tanggalin si Martin Romualdez para siya yung pumalit, para makontrol ni Gloria Arroyo yung presidente. Kasi yung impeachment magsisimula sa House. And then mga kababayan, nung hindi po natupad po yung plano na yan nila, Sara at ni Gloria, so anong ginawa ni Sara? Tinawag niyang tambaluslos itong si Martin Romualdez. So lahat ng ito mga kababayan, nagsimula lang po ito sa isang word na tambaluslos na sobrang immature po na isang word lang ito na naggaling po sa isang immature na vice presidente. So ngayon mga kababayan, no, kung babalikan po natin ito, no, syempre itong mga DDS fanatics to the rescue, di ba? So sabi dito ni Trixie, ito balita ito from ABS-CBN News, no. So sabi ni Trixie dito, yung sinabi daw po ni Sara Duterte ay hyperbolic. So ano ba yung hyperbolic? Parang exaggeration. Parang OA, 'di ba? Ganon yung ibig sabihin ng hyperbolic eh. So yung grave threat daw po ni Sara Duterte, wag daw seryosohin kasi daw hyperbolic lang daw po 'yon. Tapos sabi naman ito ni Bato de la Rosa, sabi naman ni Bato, conditional threat. Maybe a conditional threat. Tapos sabi ni Panelo? Sabi ni Panelo, joke lang daw po 'yon. Isipin mo, no, actually, ayun na pinakapangit na biro. Kasi pwede ka seryosohin dito. Biruin mo ba naman na patayin mo yung presidente? Isipin mo, joke pa ba yun? So ngayon mga kababayan, no, alam ko napanood nyo na to. So ano ba talaga sinabi ni Sara? Ito yung sinabi ni Sara, tingnan nyo. Kung hyperbolic ba ito, kung joke ba ito, or conditional threat. So sabi niya sa security ko. Kasi may... Ang nagtanong kasi dito mga kababayan, si yung bida-bidang bakla na si Maui Spencer. Dahil sa bida-bidang tanong ni Maui Spencer, madidemanda pa si Sara Duterte. Grave threat pa. Kulong yun, alam ko kulong yun eh. Prison correctional ata yun eh, yung grave threat, pagkakaalam ko, 6 years ata.
Medyo ano ba, reviewin ko ba? Basta alam ko may kulong yun. Yung grave threat, sige. Usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, Ayan na, so sabi ni Sarah, may nakausap na raw po siyang tao. pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Oh, no joke daw. Oh, pag may nangyari sa akin, pag natikok ako, sabi ni Sarah, oh, tirahin mo din si Lisa, si PBBM, at saka si Martin. So, ang point dito kasi mga kababayan, may kakayahan ka magpatigok ng tao. Ginawa mo na, nakipag-usap ka na. So, grave threat talaga yon. Hindi ito hyperbolic, hindi ito joke, hindi ito conditional threat. May nakausap ka ng tao. At anytime na pag tinopa ka, pwede mong gawin yun. Pwede mong ipatira yung presidente. Ayun ang point dito. Oh. Actually, kung ako DDS ako, mahirapan talaga akong ipagtanggol to. Mahirapan talaga ako. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. O, nagbilin na daw siya. O. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigilan. Hanggang hindi mo mapatay sila. O ngayon, so sinong nakausap mo? Si Digong. Tatay mo. Na isa ring psychopath, di ba? And then he said yes. O yan ha. So ibig sabihin nun mga ka-streetwise, sabi ni Sara Duterte, yung nakausap niya raw po ay nagsabi ng yes. Oo, gagawin ko. So yung nakausap mo is salot ng lipunan yan kasi hitman yan. Oh. Tingnan niyo yung mukha ni Sarah, no? Mukhang disturbed na, no? Okay. So yan mga kababayan, no? So ayan po, no? So kayo po, ano po masabi niyo nga po dito sa statement po ni PBBM? So para ba sa inyo, okay ba sa inyo itong statement ni PBBM na hindi niya patatawarin, well, pwedeng patawarin, di ba? Pero pananagutin niya sa pamamagitan po ng batas itong ginawa nga po ni Sara Duterte. So kayo ba, agree pa kayo dito? Okay. So yan, so pa-comment na po sa baba. Binabasa ko po lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.